Usapan naman po natin, ito, isa sa 18 Marines, mga kababayan, ay tila napapraning na. Bakit, GP? Bakit? Akalain mo nga naman, mga kababayan, na dumating po sa ating kaalaman na kaya po pala hindi po nakarating, mga ka-GPnatics, walang dumalo dito. Naalala nyo to? Walang dumalo doon sa yan. Yung bibigyan po sana ng parangal ang 18 Marines na ito ng UPI, mga ka-GPnatics. Yan, di ba? Wala pong sumipot. Bakit kanyo, mga kababayan? Ayon dito kay Mike Defensor, ganito po, mga kababayan. Parangal para sa 18 ex-Marines, di nadaluhan dahil daw sa banta. Hindi umano nakadalo ang 18 na nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps sa isang parangal para sa kanila matapos makatanggap umano ng banta sa kanilang buhay. Ayon kay dating Representative Mike Defensor, napilitan ng grupo na mag-pull out sa isang event sa Valle Verde Country Club matapos umano nilang mapansin na papaligiran na sila ng ilang kahina-hinalang individual. Mga kababayan, ano daw yun? Sabi daw ni Mike Defensor, si Sergeant Tube, sabi niya, sir, kailangan na natin mag-pull out. Sabi ko, bakit? Sabi niya, sir, napapaligiran na tayo. Baka may tama rin sa utak, mga ka-GPnatics. Mukhang napapraning na din itong si Sergeant Tube. Ang dami nyo, mga ka-GPnatics. Napapaligiran kayo? Hindi ko alam kung ano naglalaro, mga halusinasyon na meron sila. Ano to? Anong klaseng delusion to? Saan ang gagaling yung mga idea nyo na ganyan? Ano para sabihin na kayo ay biktima, na kayo ay pinagnanarasaan na patayin? Hindi nga kayo pinapansin ng gobyerno eh. 'Di ba? Hindi nga binibili yung inyong mga parata. Kaya kayo iniimbestigahan. Wala kang gusto maniwala sa inyo, mga DDS lang eh. Alam niyo, mga ka-GPnatics, kasi nung huli yung nasa larawan na ito, yan. 'Di ba? Yung nasa larawan na yan, bago po dumating ang parangal, dito marami silang ginawang backpedal. Marami po nasablay dito sa interview na to. Kaya siguro, mga kababayan, gusto na nilang magtago. Wala na silang maiharap ngayon na pagmumukha. Sabi nga nung isang Marine, di ba sabi niya ganoon, bakit nyo ba kami sinisiraan? Bakit nyo pinabababa yung kredibilidad namin? Bakit ayaw nyo kaming paniwalaan? Sabi ng isang sumagot, nakita ko dun sa comment section, no? Bakit ka namin paniniwalaan? Mali-mali yung pinagsasabi ninyo. Pero mo tinanong kayo? Totoo naman eh. Tanungin ba naman sila? Saan ba talaga kayo nag-deliver? Ha? Sa Ilocos? Saan daw? Mga kababayan. Basta nag-deliver kami sa Ilocos. Saan banda? Di ba sabi nung una sa Paway? Sumunod na tinanong na dahil wala naman bahay doon sila PBBM. 'Di ba? Hindi naman sila doon nakatira, mga kababayan. Ang sagot niya, nandun po sa affidavit nakalagay doon. Ay, be specific, sabi niya ganoon. Saan ba talaga? Saang syudad? Sa Lawag, sa Paway, sa Bigan. Basta doon po sa May Lake. Anak ng tinapa. Okay. Hi, Ma'am Yamamura Zinaida, like that. Thank you. Imagination ng mga buang yan, sir, kapag masasakote. Correct? Ganyan yung nila, mga kababayan, yung defensive mechanism. Kapag sila po ay talagang sukol na. Dahil marami na silang mali na sinasabi, ayaw na nilang humarap. Tapos na yung trabaho nila eh. Kaya magtatago na sila. Ang kailangan lang nilang palabasin na merong threat sa kanilang buhay para hindi na sila magpapakita. Palagay ko,
Etong larawan na yan ay isa din yan sa mga eksena nila. No? Para palutangin at paniwalain ng taong bayan, paparangalan namin yan sila dahil nga may threat ang kanilang buhay kaya hindi na sila nagpakita. Mga Marines kayo dati. 'Di ba? Mga imposible naman na wala kayong mga gamit. Imposible namang walang gamit yan sila Mike Defensor na mga baril. Sabi ni Ma'am Susan Larson, tamang praning ang lakas ng amat. 'Di ba? Sabi nga ni JDB dyan, huwag nyo kasing patitirahin muna bago lumabas, bago magpa-interview. Kaya ang aga-aga napapraning ka agad kung ano-ano mga delusion, kung ano-ano mga hallucination yung naiisip. Diba? Sabi nila Itero, si Mike at Melvin magkabrad sa fraternity, Tau Gamma Pi. Macy, nasunod pa rin by loss yan. Brad muna bago ang iba. Di natin alam. Sabi ang threat sa Coward 18. Alam ko, Marines matatapang. O eto, mga duwag. Diba? Mga ka-GPnatics, hindi pwedeng mangyari, sa totoo lang, yung iniisip nila na may nagbabanta sa kanila, na sila ay napapaligiran na. 'Di ba? Hindi sila pwedeng galawin kasi ang taong bayan ay nakatingin, nakatutok sa mga galaw nila. So therefore, mga ka-GPnatics, protected pa nga sila kung tutusin eh. 'Di ba? All they need to do magsiwalat lang na magsiwalat kung may katotohanan. Kaya lang nakita natin kasi, sablay na yung kanilang mga pinagsasabi. Kaya tingin ko, kaya ayaw nilang lumabas at pinalalabas nila, may mga threat sa kanila. Kasi nga, mga kababayan, wala na silang mukha na ihaharap sa publiko. Sabi niya, Len De Los Santos, Manong, bago uli magpa-interview, i-reviewin ulit yung script. Ayan ang mahirap mga kababayan dahil kung ikaw ay hindi natural na artista, mahihirapan ka talaga. 'Di ba? Mahirapan at mahirapan ka talaga kasi sa cross-examination, dito pa lang pag alam mo na ikaw ay lumabas sa iyong comfort zone. Ibang tao ang kausap mo, ibang tao ang kaharap mo, ibang tao ang nagtanong sa iyo. Out of sabihin natin out of the box question na hindi mo inaasahan. Mangangatal ka na. 'Di ba? Mangangatal ka na kaagad. Kikilabutan ka na kaagad. Kakabahan ka na kaagad. Ang gagawin mo, mga kababayan, teka lang. Parang si Sarah. Hindi naman kasi kasama 'yun eh. 'Di ba? Parang ganon. Hindi naman kasi kasama 'yan. Pero dahil tinanong mo, sige, ipapasa ko. Ganon. Ipapasa na lang sa iba. Kaya ngayon, itong sila Baligod, itong sila Mike Defensor, sila ang sumasalo. 'Di ba? Kaya nga, madaling silang mahuli kasi out of the box question, yung mga tanong sa kanila na hindi sila ready. Sabi niya Ma'am Christina Maramba, napapaligiran ng Lodi. Akala ko ba Marine sila? Bakit sila natatakot? Di ba hindi nga sila natatakot na magkalat ng fake news about sa mga maleta, mga gunggong itong 18 Marines? Ako sasagutin ko na po, baka napapaligiran po sila ng konsensya nila. Hindi na nila kaya. Diba? Napapaligiran ng isa, baka yung konsensya nila at kaluluwa nila ang nakapaligid sa kanila, na konsensya na ata sila. Sabihin nyo na lang ang totoo kung sino ang nag-utos sa inyo. Yan ang aabangan natin. Dahil meron na daw po nakarating kay Trillanes, maging dito sa NBI ay meron na mga kababayan. Meron nga pong sinasabi dito na pati siya ay inalok din pero hindi po siya pumayag. Ayon kay Attorney Jesus Palsis. Okay? Hindi Marines ang MGS niyan, mga Marites.
Anim sa ex-Marines may criminal record, GP. Kaya nga po mga kababayan. Tapos sasabihin mo na hindi dapat i-background check ang mga ito. 'Di ba? Mga ka-GP Natics, it's incumbent upon them. It's incumbent upon them. Sa mga investigador, NBI, Ombudsman, 'di ba? Maging sa Kongreso, maging sa Senado. It's incumbent upon them to bet, mga kababayan, kung sino man yung mga lalabas at magsasalita, magbibigay ng testimonya, kung ang mga ito ba, mga kababayan, ay may credibility, kung itong mga ito ba ay hawak ng mga tao o ng mga politiko para magbintang lang at magpropaganda. Yan ay isa pong, mga kababayan, tinatawag na SOP or Standard Operating Procedure. Kung gusto mo paniwalaan yung tao, bago mo ilabas yan, mga ka-GP Natics, dapat i-bet mo muna yan. Imbestigahan mo muna. Magkaroon ka ng background checking. Kaya nga hindi tayo, mga kababayan, hindi tayo pabor dun sa ginawa ni Marcoleta na walang betting na nangyari kay Orly Gutesa. Dahil itinago niya rin ito kay Lacson at biglang-bigla na lang pinaharap sa Blue Ribbon. 'Di ba? Kaya naganda sablay-sablay kasi nga alam niya na iimbestigahan ito. Bong Orense, nitong si Ping Lacson kung sakali na ipaalam niya na magsasalita itong si Gutesa. 'Di ba? May mga magsasalita diyan at babaliktad. Watching from Saudi, Raul Raya, tahimik ang buhay nyo, ginulo nyo mismo. Sarap na ng buhay nyo, sa tumba-tumba na upuan, maghihintay na lang kayo kada buwan ng bensyon na damay patuloy ang pamilya nyo. Kita nyo na? Watch your backs, 18 Marine, you might be sacrificial lambs. Yan ang mahirap, mga kababayan. Kasi, hanggang ngayon, si Orly Gutesa, hindi natin alam kung nasaan. Kung buhay pa ba? O nasa ilalim na ng lupa? O pinakain na ba sa mga isda? 'Di ba? O pinakapitan na sa talaba, mga ka-GP Natics. Tanong nga namin, porket Marines di na kailangan imbestigahan? Wrong ang DDS, sabi ni Sir Tony. Hindi pwede, mga kababayan. Dapat sa lahat ng pagkakataon, 'di ba? Sabi ko nga, maging balanse dapat. Tingnan lahat ng anggulo. Tingnan natin, ang mga tao na to ba ay lumabas sa sarili nila on their own? O ito ba ay lumabas because may kapalit na datong? 'Di ba? Ganun lang naman yun eh. Ronnie Shera, shoutout. Walang mga pension ng mga Marines na yan kasi matatanggal sila. Hindi sila, kasi mga natanggal sila, hindi sila retired military. Correct. Dishonorably discharged nga eh. 'Di ba? Walang yan.